Jeremias, Kabanata 50. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay ipinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babilonia at sa mga mamamayan nito. Ipahayag mo sa mga bansa, wala kang ililihim. Ikalat mo ang balita na sakop ng Babilonia. Nalagay na sa kahihiyan si Bel. Nanlupaypay na si Merodak, mga Diyos-Diyosan sa Babilonia, sapagkat isang bansang mula sa hilaga ang sumalakay sa kanya. Gagawing isang disyerto ang kanyang lupain at walang tao o hayop na maninirahan doon. Sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Huda at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Ipagtatanong nila ang daan patungo sa Zion. Pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang kanilang tutuparin habang panahon. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw, sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Nilapa sila nang nakatagpo sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga kaaway, wala kaming kasalanan sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh, ang tunay na pastol at siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Takasan ninyo ang Babilonia. Lisanin ninyo ang bansang iyan. Kayo ang maunang umalis, gaya ng mga barakong kambing na nangunguna sa kawan, sapagkat susulsulan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ang Babilonia. Magmumula sila sa hilaga upang bihagin siya. Sila'y mga bihasang mandirigma at walang mintis kung pumana. Sasamsaman ng mga gamit ang mga taga-Babilonia at mananagana ang lahat ng makakakuha. Ito ang sabi ni Yahweh, bagamat kayo'y nagkakatuwaan at nagkakasayahan, kayong kumuha ng aking mana, bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng baka sa damuhan, at humalinghing na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahihiyan ang inyong ina na nagsilang sa inyo. Siyang magiging pinakahuli sa mga bansa, isang tigang na lupain na parang disyerto. Wala nang maninirahan sa kanya dahil sa poot ni Yahweh. Siya'y isang lunsod na wasak. Lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangingilabot sa nangyari sa kanya. Humanay kayo sa palibot ng Babilonia. Humanda kayong mga manunudla. Patamaan ninyo siya at huwag magsasayang ng palaso, sapagkat siya'y nagkasala laban kay Yahweh. Humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya. Siya'y sumuko na. Bumagsak na ang kanyang mga pader at nadurog. Ito ang ganti ni Yahweh. Maghiganti rin kayo sa kanya. Gawin ninyo sa kanya ang tulad ng kanyang ginawa. Pigilin ang bawat manghahasik sa Babilonia, gayon din ang bawat mang-aaning may dalang karit. Sa matinding takot sa tabak ng manlulupig, bawat isa'y tatakas at babalik sa sariling lupain. Ang Israel ay parang kawa ng tupa, hinahanap at hinahabol ng mga leon. Ang hari ng Assyria ang unang lumapa sa kanya, at ngayon ang haring si Nebuchadnezzar ng Babilonia ang huling kumagat sa kanyang mga buto. Kaya nga, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Paparusahan ko si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babilonia at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Ibabalik ko ang Israel sa kanyang pastulan at manginginain siya sa bundok ng Carmelo at sa kapatagan ng Bashan.
Sa kaburulan ng Ephraim at Gilead ay mabubusog siya. Darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Huda, sapagkat patatawarin ko ang nalabi na aking iniligtas. Ang sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Merataim, pati ang mga taga-Pekod, patayin at lipulin ninyo silang lahat. Gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Narinig sa buong lupain ang ingay ng digmaan at ang matinding pagwasak. Ang Babylonia'y kinatakutan, sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa. Ngunit ngayon, ang pamukpok na iyon ay putol na at sira. Nagimbal ang mga bansa sa nangyari sa kanya. Naghanda ka ng bitag para sa iyong sarili at ikaw ay nahulog. Ngunit hindi mo alam. Natagpuan ka at nahuli sapagkat lumaban ka kay Yahweh. Binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot, sapagkat may gagawin si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa lupain ng Babylonia. Paligiran ninyo siya at salakayin. Buksan ninyo ang kanyang mga kamalig. Ibunton ang mga nasamsam. Lipulin ninyo sila at huwag magtitira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma. Kahabag-habag sila, sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila. Naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babylonia upang ipahayag sa Zion ang paghiganti ni Yahweh para sa kanyang templo. Sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamamana upang salakayin ang Babylonia. Magkuta kayo sa palibot niya. Huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihan ninyo siya ayon sa kanyang ginawa. Gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, sapagkat buong pagmamalaki niyang sinuway si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya nga, mabubuwal sa kanyang mga lansangan ang mga kabataang lalaki. Lilipulin sa araw na iyon ang lahat ng kanyang mandirigma. Sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, ako'y laban sa iyo, sapagkat ikaw ay palalo. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa iyo. Ang palalo'y madadapa at babagsak, at walang magbabangon sa kanya. Susunugin ko ang iyong mga lunsod, at tutupukin nito ang lahat ng nasa palibot mo. Ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Magkasamang inapi ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Hawak silang mahigpit ng mga bumihag sa kanila at ayaw silang palayain. Ngunit makapangyarihan ang kanilang manunubos. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya ang makikipaglaban para sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan. Ngunit kaguluhan ang ipadadalan niya sa mga mamamayan ng Babylonia. Sinasabi ni Yahweh, nakaamba ang isang tabak laban sa mga hukbo ng Babylonia, laban sa naninirahan sa Babylonia at sa kanyang mga pinuno at mga matatalino. Ito'y nakaamba sa kanyang mga bulaang propeta at naging mga mangmang sila. Ito'y nakaamba sa kanyang mga mandirigma upang lipulin sila. Nakaamba ang tabak
laban sa kanyang mga kabayo at sa mga karwahe at sa lahat ng hukbo upang panghinaan sila ng loob. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay sasamsamin. Matutuyo ang lahat ng kanyang katubigan, sapagkat ito'y lupain ng mga Diyos-Diyosan na luminlang sa mga tao. Kaya nga, ang maninirahan doon ay mababangis na hayop at mga asong gubat. Gayon din ang mga dambuhalang ibon. Wala nang taong maninirahan doon habang panahon, at hindi na ito pamamayanan ng alinmang lahi. Kung paanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora at ang mga lunsod na karatig nila, sinasabi ni Yahweh na wala nang maninirahan doon o makikipamayan sa Kanya. Masdan mo, may dumarating mula sa hilaga, isang bansang makapangyarihan. Maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong panig ng daigdig. May mga dala silang busog at sibat. Sila'y malulupit at walang habag. Nakasakay sila sa mga kabayo. Ang kanilang mga yabag ay parang ugong ng dagat. Nakahanda sila laban sa Babylonia. Nabalitaan na ng hari ng Babylonia ang tungkol sa kanila, at siya'y nanlupaypay. Sinaklot siya ng pagkabalisa at ng sakit na tulad ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Masdan mo, gaya ng isang leyong lumalabas sa kagubatan ng Hordan, upang sumalakay sa isang matibay na kulungan ng mga tupa, bigla ko silang itataboy. At pipili ako ng mangunguna sa bansa. Wala akong katulad, wala akong kapantay, walang haring makakalaban sa akin. Kaya pakinggan ninyo ang binabalak ni Yahweh laban sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ang mga batang tupa sa kawan ay aagawin. Masisindak sa mangyayari sa kanila ang kanilang mga pastol. Mayayanig ang lupa sa ingay ng pagbihag sa Babylonia, at ang kanyang pagtangis ay maririnig ng mga bansa.